Ayun, ano ibig sabihin nun? Yan, wala na akong naitago sa inyo, ha? Lahat na yan. Pinakita ko na sa inyo, sinabi ko na, wala na akong naitago. Yun ang gusto ng Diyos. Patunayan niya na buhay siya at kausap ko siya. Pero hindi mangyayari yan na kinabangan ng iba. Dahil yan si Pedro, binigyan ko yan ilang bisis na lumiro. Iwan ko kung bakit di niya tayaan, bakit ko kontrahin niya. Nandiyan si Pedro sa inyo. Kaharap ninyo. Ilang bisis kong binigyan ng numero yan na patayaan ko. Pero hindi niya matayaan. Kinukontra niya. Kaya hindi talaga magkinabangan ng ibang tao kung ano yung ipinagkaloob ng Diyos. Sadya talaga na hindi matayaan ng tao. Tulad nung yung Twitteris na binibigay ko sa inyo. Kaya sinasabi ko na yun ang tayaan ninyo, hindi na tayaan ng tao. Kinukontra pa din. Ayun, yung Twitteris na binigay ko noon. Yung sinasabi ko na yung martilyo na noon lang number, give na yung 7, 9, give na 7, 9. Sabi ko sa martilyo lang kayo nakapokus, wala nang iba. O, tinayaan nila. Kuya, ano yan sa loto, kuya? Nalabas. Nalabas, kuya. Hindi ko nataya. Ngayon, ang tinayaan yung GB na 7 to 9. Sabi ko, hindi nga 7 to 9 yan, basta na sa martilyo. O, hindi, tinayaan nila. Ang tinayaan, maraming tumaya, 7 to 9. Ang lumabas, 7 for 9. O, yun. Daming tumaya nun, 7 to 9. Kasi given. Sabi ko na hindi yan ang numero. Talagang hindi patayaan, talagang hindi ginabangan. Pati yung yan, yung 300 ba yan? Kasi sinasabi ko na bola, nasa bola. Given ng 3. Tapos bola. 303 ba siguro yun? Wala dito mama nun. Kaya ayaw talaga na kinabangan ng ibang tao yung number na bibigay ko. Ano yung ibig sabihin sa mensahe na yun? Yung kumakain ng sa isang plato. Kanya-kanya kami ng kain. Ano ibig sabihin nun? Sabihin ninyo, mahirap kami. Kasi wala kutsara. Ano kayo panalo niya? Hindi kayo mag-isip. Nalarap kayo manalo, tapos di kayo mag-iisip. Tingnan nyo ako nag-iisip. Naban ako sa kasino kasi nag-iisip ako. Di ba? Hindi yan kasino maliliit. Talagang kasino malalaki yan. Sipin niyo yun. Kasi nag-iisip ako. O, walang paliwanag? Po. Sige, Pedro. Para sa akin po, dahil sa pamumuhay po natin sa pang-araw-araw, kumakain tayo, nagtatrabaho, gamit po ang sariling kamay para kumain po tayo sa pang-araw-araw ng malinis galing sa pinagpaguran.
At sa malinis na pamamaraan, nagamit natin ang dalawang kamay para maganda yung karesultahan na walang maduming hindi kasalanan. Yun lang po. Hmm. Gaano kayo naglaro na kasino, Pedro? Gaano kayo katagal? Ang tagal na po. Totally, galing ako kahapon. Yung sabi nyo na 12 numbers lang ang tinatayaan ko, wala. Ang lahat kong tinatayaan, lahat ng number, up to 36, talo pa rin ako. Pumupunta lang siya doon sa maliit ang taya. Hmm. Lahat Pero- na number na yun, may malaki-laking number na yun na puro, pero doon pa rin siya pumupunta doon sa maliit ang taya. Pag Sa yan, mga ilang taon na kayo, mga naglalaro niyan? Ilang taon na? ako, bago pa lang ako sa machine, pero siguro mga 2014, Ilang taon na yun? 12. 12. Wala pa akong nanalong malaki, wala pa akong nakuhang jackpot. Grand. Naka-grand Kahit ka isa. na. Wala. Hindi pa. Kaya tinatanong ko yun. Ito isipin si Pedro walang isang grand na pinalunan niya. Wala pa. So, huli na ako. Meron na akong 10. Yan si Pedro, alam nila yan eh. Kasi Kita binablatuhan ko lahat yung panalo ni Kuya. Kita ko lahat. Kasi binabalatuhan ko yan sila eh. Pag ako ng grand. Tawagan ako. Isipin ninyo yun. 10 Yan yung makikita na meron talaga akong kausap. Mayroon Diyos Nakukuha. talaga. Nakakuha ko lang major, mga 500, 700, yun. Pero Siya kayo, nakatalo pa. Pag naglaro yan doon sa roulette, nilalapitan ko yan. Sabi ko, Pedro, yun tayan mo, ito. Iwan ko sa kay Pedro kung bakit niya tatayan. Tatayaan ko lahat eh. Sa halip na yun doon siya makapokus magtaya, hindi niya magawa. Hindi ko alam kung bakit. So yung sabi ko nga, Pedro, ano ka Pedro, tuturuan ka na, gusto mo ng pira, bibigyan ka na nga eh. Ayaw niya magtayaan, hindi niya magtayaan. Sisi siya, bakit hindi niya tinayaan? Isipin niyo yun, ilang beses yun nangyari. Pitan ko si Pedro, yan ang tayaan mo Pedro, yan, tayaan mo. Umpisa pa lang sinasabi ko na, hindi pa pinaikot yung bola. Hindi niya matayaan. Tayaan lang niya per dollar. Samantalang dapat yun, tayaan niya malaki yun. So, ayaw ng Diyos siguro na makinabangan niya yung yung mensahe ng Diyos na isa manood lang kami ni Pedro. Lakad-lakad lang kami ko Pedro. Yung lalabas yung number na yun, no? Sabi, magulat ni Pedro, talagang yun talaga lalabas. Ito yan. Gusto kong tayaan, wala talaga. Parang, awan ko lang. Parang kinukulang sa oras o kung ano. May sarili kang hindi mo mapansin. Talagang makikita ko yung number talaga, kung ano yung lalabas talaga. Pag no bit yan, doon ko na makita ang number. Pag no more bet, yun yung doon ko na makita. Kaya sabi ko kay MJ Kinusan, na yun yung number na lalabas. Tagal pa yun. Ikot. Paghintay ka pa. Tapos sabi ni Susan, bakit pa ganoon? Pag wala kang taya, yun ang lumalabas. Ganun talaga. Kaya kinapatunayan talaga ng Diyos na may power of mind na hawak ko. Kasi bakit sa dami ng number na yan, bakit makukuha ko? So, yun yung laman ng power of mind na may Diyos talaga akong kausap. Kaya nga naban ako sa casino. Kasi alam nila, nakakita siguro ako. Nasundan nila yung mga post ko sa Facebook ko sa YouTube na napatunayan nila na totoo makakita ako. Kasi isipin niyo, si Pedro,
Ang tagal ang kasino, wala pang 1 grand. Samantalang ako, kailan lang, ulit pa ako sa kanila. Meron akong 10, malinaw. Sipin mo yan. Yung hindi ko nakuha ng 1.5 million, tinawagan ko sila noon na sayang, hindi ko nakuha. Pati yung 152,000. Sabi ko, sayang, hindi ko nakuha. Nalihis lang. So, sipin doon sa rito, alam nila talaga. Pati, magkasama kami parati ng asawa ko. Alam talaga nila na may Diyos akong kausap. So, sa kanila na pasya kung kaya na mabago sa sarili nila kung ano ba yung tunay na gawain. Kasi totoo, may Diyos talaga akong kausap. Kasi bakit nangyari yun? Nagawa ko yung lahat. So kayo mga nakinig, nasa inyo na. Kung magbago kayo sa sarili niyo, hindi. Basta ako, sinasabi ko sa inyo, totoong may impyerno at paraiso sa kabilang buhay. Wala akong duda doon. More than that, 100% na may impyerno at may paraiso. Tunay na may Diyos din. Kaya kausap ko. Dahil yung mga nagagawa ko, hindi magagawa ng tao yan lahat. May masihan, may batayan tayo. Kahit saan natin titignan. Sa kasalanan ng tao, buhay man at patay. Gawain ng tao, buhay man at patay. Sa mga trahedya, sa buhay ng tao, masabi ko na mamatay ang isang tao kahit buhay pa. May sakit o wala. Malalaman ko. Yung boses ko mga pagaling. Yung naban ako sa kasino. Di ba? Ang dami niyan. Sa 7 lang tayo na hindi ninyo nandyan lahat. May basihan kayo. Yung mga trahedyang isinusulat ko bago pa mangyari, nandyan lahat. Tapos ngayon, pag nakarinig lang kayo ng impyerno, palampas na tayo nga dahil hindi nyo naman yung init. Parang naman yung ang init, panahon na mamatay na kayo. Kaya sabi ng Diyos, huli na ang lahat. So, walang magpaliwanag So, ang ibig sabihin ng Diyos dyan, simple lang yan. Ang ibig sabihin ng Diyos yan, kumakain ako sa kamay ko, sa isang plato, ang ibig sabihin ng Diyos yan, ang kaligtasan natin ay kanya-kanya. Sa sarili natin mismo, tayo ang magaligtas, di ba? Kaya sumusubo ka, pagkain, ikaw mismo ang sumusubo sa sarili mo. Ikaw mismo ang magpakain sa sarili mo. Ikaw mismo ang karoon ng paniniwala. Ikaw mismo ang magbago. Ikaw mismo ang maghugas. Bakit yung kamay mo, pahugasan mo ba sa iba? Pag kumain ka. Pag nagkamay ka ba, isubo mo doon sa ibang tao. Di ba? Ibig sabihin ng Diyos yan, ang kaligtasan, pag kumain ka, ligtas ka sa gutom. So pag kumain ka, sarili mo mismo. Lakihan mo ba pagsubo, liitan mo. Pagkatapos mo kumain, ikaw mismo maghugas sa kamay mo. Sa madaling sabi, ang kaligtasan natin ay nasa atin mismo, sa sarili natin. Walang ibang magligtas sa atin, kundi tayo lang. Yun yung mensahe na yun. Yun lang, Miss Kay. Thank you, Brother Nars.